Ngayon, gagawa ako ng putahe na may napakapangit na pangalang muscle pulp of beef. Kaya siguro, pinalitan ito ng pangalan na Salisbury steak. Kapag naisip ko ang Salisbury steak, naalala ko ang TV dinner at pagkain sa paaralan. Salisbury Steak Day ngayon. Nagsimula talaga ito noong digmaang sibil sa Amerika. Uulipin ko ang bersyon ng pagkain sa paaralan ng ulam na ito mula sa dekada 80 habang pinag-aaralan ko kung paano humantong ang digmaang sibil sa isa sa mga pinakaunang fad diet sa Amerika, ang Salisbury steak. Ang Salisbury steak ay ipinangalan sa gumawa nito si Dr. James Henry Salisbury. Siya ang orihinal na nagbigay ng pangalang muscle pulp of beef dito. Kadire, ginawa niya ang ulam na ito bilang lunas sa mga sakit gaya ng dysenteria na noon ay sumisira sa Union Army noong digmaang sibil. Kaya ang solusyon ni Dr. Salisbury ay pakainin ang mga sundalong ito ng dieta na puro lean beef na tinanggalan ng lahat ng himaymay at litid. Tada rin ang karne ng baka hanggang maging pulp at huwag pisilin ng mahigpit bago i-broil para hindi maging lasang atay. Sapat lang ang pagpiga para magkadikit-dikit. Gawing kalahating pulgada hanggang 1 pulgada ang kapal ng mga cake. I-broil ito ng dahan-dahan sa katamtamang init na walang malakas na apoy o usok. Sabi niya, pwede kang magdagdag ng mantikilya, asin o paminta, pero wag nang maglagay ng iba pang pampalasa. Pagkatapos, pwedeng lagyan ng Worcestershire o Halford sauce, mustasa, horseradish o lemon juice. Pwede ring magdagdag ng kaunting kinsay bilang relish. Hindi ito nalalayo sa Salisbury steak na alam natin na yon, pero mas simple. Kaya naman pinili ko ang isang mas bagong recipe. Particular na yung nakaginsne kong kainin sa Madison School District ng Phoenix, Arizona. Sa totoo lang, halos lahat ng school district sa Estados Unidos noong dekada 80 at 90 ay ginamit ang recipe na ito. Galing ito sa Quantity Recipes for School Food Service ng USDA. Nagluto na ako mula sa cookbook na ito dati ng Sloppy Joe at Rectangular Pizza dahil nakaka-nostalgia ito para sa akin, kaya hayaan nyo mag-enjoy ako. Pero may problema dahil lahat ng mga recipe ay para sa 50 o kahit 100 estudyante. Hindi ko naman kailangan ng maraming Salisbury steak, kaya babawasan ko ito hanggang mga 12 bahagi. Kailangan mo ng 34 na ounces o 900 at 60 gramo giniling nga baka 3 kapat tasa plus 1 kutsara 85 gramo, rolled oats, 1 itlog, 1 kapat tasa 60 lam, tubig, 1 kapat tasa 60 lang, beef stock, 2 kutsara non-fat dry milk, 2 kutsara dehydrated onions, 1 kutsara parsley flakes at 1 kalahating kutsarita black pepper. Mapapansin mo na may isang sangkap na tila nawawala dito at yon ay asin. Hindi kasama ang asin sa resipe. May kaunting asin sa beef stock pero hindi naman marami. Hindi nila naisip na alam na ng lunch lady na magdagdag ng asin tulad ng ginagawa niya sa ibang meat recipes pero hindi sa recipe na ito. Kaya habang susundin ko ang recipe, hindi kita masisisi kung dagdagan mo ng mga 2 kutsaritang asin ang iyong karne. Kahit alin sa dalawa, magsimula ka sa pagdurog ng giniling na baka sa isang mangkok at pagkatapos ay idagdag ang mga pampalasa. Meron kang paminta, perehil at pinatuyong sibuyas. Idagdag ang itlog at haluin mabuti. Pwede mong gamitin ang stand mixer at haluin lahat sabay-sabay, pero kung mano-mano, mas mabuting isa-isang ilagay ang sangkap. Sunod, inilagay ko ang rolled oats paunti-unti lang, tapos ang powdered milk. Panghuli, idagdag ang tubig at beef stock, saka haluin hanggang magsama-sama. Paalala ng recipe, huwag masyadong haluin. Sabi rin sa recipe, dapat sukatin ang steak ng tigi 1/3 cup bawat isa, tapos pwede mo nang hubugin ang karne sa hugis patty at ilagay ito sa isang baking pan na walang lining. May Salisbury steak na hinuhubog parang tunay na steak tulad ng emergency steak noong World War II na ginawang parang T-bone. Pero sa eskwelahan, hugis maliit at matabang ubalo ang kinakain namin, kaya yun ang gagawin ko. Kapag napuno mo na ang baking tray, ilagay ito sa oven sa 350 degrees Fahrenheit o 175 Celsius at lutuin ng 25 minuto. Simple lang ang Salisbury steak kaya mabilis gawin, pero minsan may mga niluluto ako sa channel na inaabot ng ilang oras o buong araw para ihanda at i-film. Kaya sa dulo ng araw, ayoko na pang magluto ng hapunan para sa sarili ko. Malapit nang maluto ang mga steak pero hindi mo ito pwedeng ihain ng plain lang. Ihain sila na may sarsa. Ayon sa cookbook, pwede ring tomato sauce na walang karne. O kaya, gaya ng sa eskwelahan ko, recipe ng brown gravy.
Gatatlo na nangangailangan ng 2 kutsara ng mantikilya, 1 kapat na tasa, dagdag pa ng 1 at kalahating kutsarita o 35 gramo ng harina, 2 at kalahating tasa o 500 at 70 mililitro ng beef stock, kalahating kutsarita ng onion powder at 1/16 na bahagi ng kutsarita ng itim o puting paminta. Gagamit ako ng puting paminta dahil bihira ko ito gamitin dito. Tunawin ang mantikilya sa kaserola, sakay dagdag ang harina at haluin. Maganda ng tuyong roux. Lutuin ito sa katamtamang init, madalas haluin hanggang maging gintong kayumanggi mga 8 minuto. Pagkatapos, dahan-dahang idagdag ang beef stock at haluin ang roux dito. Pag nailagay na lahat ng likido, idagdag ang onion powder at paminta. Patuloy na haluin sa katamtamang init hanggang sa magsimulang kumulo. Kapag kumukulo na, hinaan ang apoy sa katamtaman at hayaang kumulo ng 6 hanggang 8 minuto o hanggang sa lumapot ito ng sapat para dumikit sa likod ng kutsara. Habang lumalapot ito, gusto ko lang ipaalam na may bago akong channel na sinimulan katuwang ang YouTube. Sa madaling salita, ito ay mga marathon ng mga lumang video ng tasting history. Para itong paraan para bigyan ng panibagong buhay ang mga lumang video na hindi na napapanood. Hindi kailangan ng video ng bagong buhay dahil di pa ito luma. Bago ito at may kasamang bagong aral sa kasaysayan tungkol sa kung paano nagsimula ang Salisbury steak bilang gamot para sa mga sundalo nung digmaang sibil. Bago ang digmaang sibil sa Amerika, naging interesado si James Henry Salisbury sa mga sakit sa tiyan. Nagsimula dito ang teorya ng mikrobyo at bagamat isa si Salisbury sa unang sumuporta rito, wala pang lunas noon sa karamihan ng kaugnay na sakit. Ito ay noong panahon na hindi pa karaniwan ang paghuhugas ng kamay bago magsagawa ng operasyon. Isa pa lang itong bagong ideya noon. Habang may mga sakit gaya ng bulutong na may bakuna na, karamihan sa mga karamdamang may kinalaman sa tiyan ay umaasa lang sa pagkain ng tao para gumaling. At doon talaga nagtuon ng pansin si Salisbury. Pero hirap siyang matukoy kung alin sa mga pagkain na nadudulot ng problema kapag halo-halo ang kinakain. Kaya noong 1854, naisip ko sa isa sa mga oras ng pag-iisa ko na subukan ng epekto ng pamumuhay na iisa lang ang kinakain sa bawat pagkakataon. Sinimulan ko muna ang eksperimento na ito sa aking sarili lamang. Dahil dito, sinimulan ko ang serye ng mga eksperimento na ito gamit ang baked beans. Hindi pa 3 araw akong kumakain nito nang luminaw ang lahat. Naging sobrang kabag ako at nagkaroon ng constipation, nahilo ang ulo ko, umingay ang tenga ko, parang may tusok-tusok sa mga braso at binti ko at halos hindi na ako makagawa ng gawaing pangkaisipan. Pero makalipas ang ilang sandali, ang diet na puro baked beans lang ang kinakain ko ay nagsimulang magdulot ng ilang positibong epekto. Kaya nagpasya siya na palawakin ang eksperimento at nagbayad ng 6 na lalaki para mamuhay rin sa diet na puro baked beans lang ang kinakain. Nang sumunod na taon, inulit niya ang eksperimento gamit ang iba't ibang pagkain sa iba't ibang tao. Mga pagkain tulad ng asparagus, mais, bigas, patatas, beet, nabo at tapioka, pati na rin ang iba pa. Sinubukan din niya ang dietang puro karne ng bakang walang taba na tila pinaka-epektibo. Ito ang dinurog na laman ng baka, inihanda gaya ng naunang inilarawan kung saan nagbibigay ito ng pinakamaraming sustansya na may pinakakaunting trabaho para sa sistemang panunaw. Ito lang lagi ang pagkain, maliban kung minsan pinalitan ng inihaw na karne ng tupa. Napalawak ni Salisbury ang kanyang mga eksperimento noong 1800 at 61 nang sumiklab ang digmaang sibil sa Amerika. Kita mo, siya ang naatasang mag-alaga ng maraming pasyente sa mga ospital ng Union at nasaksihan niya na mas maraming namatay dahil sa disenteriya at pantatae kaysa sa tama ng bala. Ngayon, kahit na taga-suporta siya ng teorya ng mikrobyo, hindi pa niya naiuugnay na maraming tao ang nagkakasakit dahil sa mikrobyo sa maruming tubig. Hindi rin niya inisip na ang mga microbiome sa pagkain mismo ang dahilan, pero naiugnay niya na ang pagkain mismo ang sanhi ng mga problemang ito. At itinuro niya ang maraming pagkain na tila nagdudulot ng iba't ibang problema sa bituka at wala nang mas malala pa kaysa sa hardtack. Sa masusing at malawakang pagsusuri, natuklasan na kapag ang mga sundalo ay nagmamartsa, napipilitan silang umasa sa Army Biscuit dahil maaari lamang silang magdala ng lutong karne para sa ilang araw na rasyon. Para patunayan na masama ang mga pagkain ito, pinakain niya ang 3 lalaki ng isang jetang iisang pagkain lang, puro hardtack. Oktubre 12 tanghali, Army Biscuit lang ang pinakain sa mga lalaki. Sa inumin, tubig na may halos 1 onsa ng whiskey tuwing hapunan at oras ng tsa.
Pagkatapos, ginugol niya ang sumunod na buwan sa detalyadong pagdodokumento ng kawalan ng gawi sa banyo ng mga lalaking ito dahil may TB sila. Kasabay nito, pinakain din niya ang ilang lalaki ng iba't ibang pagkain at isinulat kung ano ang nangyayari sa kanilang mga gawi sa banyo. Ang ilang pagkain gaya ng gisantes at beet ay nagdulot ng masamang epekto sa loob lang ng 2 araw. Ang ibang pagkain naman ay maaring umabot na 1 linggo, kahit 2 linggo o hanggang 45 araw bago magpakita ng problema, gaya ng tinapay, kanin at tapioka. Ngunit may ilang pagkain na tila hindi kailanman nagdulot ng masamang epekto, partikular na ang kainay ng baka at kainay ng tupa. Marami sa kanila ang nagpatuloy sa ganitong eksklusibong dieta sa loob ng 3 hanggang 4 na taon bago muling isama ang tinapay at gulay sa kanilang listahan ng pagkain. Kaya ang giniling na laman ng baka ay naging isa sa pinaka-epektibong lunas para sa disenterya nung digmaang sibil. At kahit pagkatapos ng digmaan, ipinapatuloy niya ang mga pagsubok at eksperimento at talagang todo-todo niyang sinubukan ng ideya na ang karne bilang tanging dieta ang tamang paraan. Ayon sa kanya, ang prutas at gulay sa dieta ay hindi dapat lumampas sa 1 katlo, mas mainam pa kung wala o hindi susobra. Dahil ang mga gulay, lalo na kapag hilaw, ay nagdudulot ng parang nakalalasong usok at mga gas sa loob ng iyong katawan, na kapag naipon, maari magdulot ng pagpalya ng pus o tuberculosis. Sa tingin ko, sabi niya, mga tumor o kahit sakit sa pag-iisip. Itinuring din niya na pisikal na patunay ang ngipin ng tao na dapat karne ang pangunahing bahagi ng ating pagkain. Pagsapit ng 1,880 si Dr. Salisbury ay naging parang pinaghalong Dr. Atkins at Liver King. Noong 1,888, inilatala niya ang kanyang aklat sa paksa. Bagamat hindi naman ito gaanong kapanabik basahin, ang tagasunod niyang si Elma Stewart, isang British na may akda, ay sumulat ng bestseller na What Must I Do to Get Well and How Can I Keep So? Dito, sinabi niya na ang dieta ni Dr. Salisbury ang nagpagaling sa kanya mula sa 9 na taong karamdaman at kumalat ito kaya naging kilala talaga ang kanyang pangalan sa buong mundo na nagsasalita ng Ingles. Bahagi nito ay hindi lang dahil sa kanyang dieta, isang 12 linggong dieta ng kanyang karne at mainit na tubig ay kayang gamutin ng iba't ibang uri ng problema sa bituka, kundi pati na rin dahil makakatulong ito sa iyo na magbawas ng timbang. Malaki ang klinika niya sa New York, dinadayo ng tao mula sa iba't ibang bansa para kumain ng kanyang giniling na karne at uminom ng mainit na tubig habang binabantayan niya. Habang sumisikat siya, dumarami rin ang mga pahayag niya tungkol sa dieta. Sinabi niya na kayang pagalingin ng dieta ang iba't ibang uri ng hindi naman kaugnay sa pagtunaw ng pagkain ng mga problema. Mapapaganda raw nito ang iyong balat. Magkakaroon ka raw ng maraming enerhiya na parang nung bata ka pa at gagawin ka pa nitong mas kaakit-akit sa pangkalahatan. Dahil dito, may ilang tao na naisip na baka isa siyang manloloko. Noong 1,874, may lumabas sa pahayagan na artikulong pinamagatang Isang Pugad ng Mga Siraulo kung paano pinagugutom ni Dr. Salisbury na sikat sa mainit na tubig ang kanyang mga pasyente, mga tao na mukhang laging puyat niloloko na akala nila ay gumagaling sila. Magiging maganda ba ako at nasa paanan ko ang buong mundo? Kaya ko bang umakyat ng hagdan ng 2 baitang bawat hakbang? Malilinis ko ba ang katawan ko sa lahat ng kasalanan at sakit? Kung ganoon, kailangan ko bang subukan ng hot water cure at kumain ng Salisbury steak? Sa ilang kolum ng pahayagan, pinagtatawanan ng may akda ang mga payat na lalaki at babae na nanghihina habang umiinom ng mainit na tubig sa pasilidad ni Dr. Salisbury. Ngunit mukhang kakaunti lang ang may ganong opinyon dahil ang Salisbury steak ay naging talagang popular kahit sa labas ng mundo ng medisina. Sa tingin ko, noong 1,870, binigyan ng bagong pangalan ang muscle pulp of beef dahil sa paglabas ng mga recipe ng Salisbury steak sa mga pahayagan. Ngayon, ang mga unang recipe ay sobrang simple, karaniwang kiniling na karne, kaunting harina, asin, paminta at piniprito sa mantikilya. Madalas din silang lumalabas kasama ng mga recipe ng Hamburg steak na kadalasang may sibuyas, sage at thyme. Pagsapit ng unang bahagi ng ika-20 siglo, naging mas detalyado ang ilang recipe ng Salisbury steak. Paborito ko siguro yung mula San Francisco noong 1,900 at 10 na may katas ng sibuyas, inihahain kasama mashed potato at cream sauce na may horseradish. Pinakakapansin-pansin, bawat steak may inihurnong saging. Pero tingin ko, minsan lang ito nangyari dahil di ko na nakita sa iba pang recipe.
Ang nakakatuwa lang, sa ngayon iniisip natin ang Salisbury steak bilang pananghalian o kaya ay hapunan, hindi bilang almusal. Pero noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at unang bahagi ng ika-20 siglo, madalas itong lumalabas sa mga menu ng almusal, pati na rin sa pananghalian at hapunan. At madalas itong ipares sa mas malasa at mas tinimplahang Hamburg steak na siyang naging unang bersyon ng tinatawag nating hamburger ngayon. Pero nagbago yon kahit pansamantala, noong 1900 naraan 18 nang makipagdigmaan ang US sa Alemanya. Nung sumali tayo sa unang digmaang pandigdig, maraming pagkain ang pinalitan ng pangalan dahil iniugnay sa Alemanya. Kaya ang Hamburg steak ay madalas na muling pinangalan ng Salisbury steak. Ngayon ay Salisbury na, hindi na Hamburg steak. Bagong pangalan para sa Hamburg steak. Ito ay isang Amerikanong restauran. Mas nakakatawa pa siguro na noon, tinawag ang sauerkraut na Liberty cabbage at ang bratwurst na Liberty sausage. Bagamat naging karaniwan ang Salisbury steak noon, mabilis ding nakalimutan ang lumika nito. Kahit noong 1900 at 15 taon lang matapos mamatay si Salisbury, isang artikulo sa diaryo ang nagbigay ng kredito sa ibang doktor sa paglikha nito, isang Dr. Burke. Malapit na kamag-anak ng hamburger ang Salisbury steak. Isa ito sa kinahihiligan ni Dr. Burke na nakuha kay Salisbury ng Inglaterra at ginamit na luna sa lahat ng sakit kasama ng prutas. Parang sampal sa mukha kasi. Una, hindi naman talaga taga Salisbury, Inglaterra si Dr. Salisbury at saka hindi niya ipapareha ito sa prutas. Akala niya masama ang prutas. Kaya, ayon. Mukhang mabilis nakalimutan ng mga tao ang pinagmulan ng pangalan. Maraming mga kwento noong dekada 20, 30, 40 hanggang 50. Kadalasan ay sinasabing galing daw ito sa Salisbury, Inglaterra o sa isang bayan na tinatawag na Salisbury sa North Carolina. Kung sino man ang unang nag-imbento ng putahe na kilala bilang Salisbury steak ay hindi talaga nabigyan ng pagkilala. Malaki ang posibilidad na isang nakalimutang chef sa dining car sa biyahe mula Asheville hanggang Salisbury ang unang bumuo ng tinadtad na karne tinawag na Salisbury steak. Bahagya rin kinilala si Dr. Salisbury bilang lumika nito nang maglathala si Dr. Frank McCoy ng isang artikulo sa Daan-Daang Pahayagan noong 1900 at 31 na ang dieta ni Salisbury ay maaring gamutin ang rayuma at Bright's disease, isang sakit sa bato. Sabi niya, subukan ito ng mga tao sa loob ng 1 linggo. 3 beses sa araw, kumain ng kalahating libra ng Salisbury steak na may kahit gaano karaming kinsay o hiniwang kamatis ang gusto, pero walang ibang pagkain. Kalahating oras bago ang bawat pagkain, uminom ng 1 pint ng maligamgam na tubig at uminom din ng 1 pang pint ng maligamgam na tubig habang kumakain. Gayun din, mag-enema 2 beses araw-araw para siguradong malinis ang bituka. Nagulat ako na hindi yun sumikat. Ngayon, ang Salisbury steak ay nagsimulang mawalan ng kasikatan noong 1900 at dekada 40 at 50 lalo na dahil muling sumikat ang hamburger. At pagsapit ng dekada 60, itinuturing na itong isang luma at lipas na putahe parang pagkain ng nakaraang panahon. Isang pagbabalik para sa Salisbury steak. Salisbury steak, isang relikya ng huling bahagi ng panahong Victorian sa pagluluto. Paminsan-minsan makikita ang puting ito sa menu ng mga restaurant pero bihira na itong makita sa mga kusina sa bahay. Sinubukan ng artikulong yon na ibalik ang Salisbury steak pero ang talagang nagbalik nito ay ang kasikatan ng TV dinner. Unang ipinakilala noong 1900 at 53, naging patok ang TV dinner pagsapit ng unang bahagi ng dekada 60 at pagsapit ng 1900 at 70 isa sa mga pinakasikat na pagpipilian ay ang Salisbury steak. Dito rin naging regular na bahagi ito ng pananghalian sa paaralan sa buong Estados Unidos. Kalaunan, nawala sa pabor ang Salisbury steak dahil tinuturing itong processed food pero hindi naman talaga. Hindi naman ito mas processed kaysa sa steak, maliban lang sa tinadtad ito. Simple lang talaga ito, kaya di ko maintindihan kung bakit nawala ang kasikatan nito. Pero ganon talaga. Pero ngayon, ang amoy ng kusina ko ay parang nakakamiss. Parang pananghalian nung ako'y nasa 2 o 3 baitang. Kaya susubukan ko itong Salisbury steak nung kabataan ko. Heto na tayo. Salisbury steak na may gravy mula sa Quantity Recipes for School Food Service ng USDA. Pagkalipas ng ilang minuto matapos lagyan ng gravy, parang tumigas ito. Sa una, sabi ko, kadire. Tapos naisip ko, teka, ganyan nga dapat yan kung sinusubukan kong gayahin ng school lunch. Kasi palaging medyo matigas na yung gravy pag nabayaran mo na at nadala mo na sa mesa. Sige, susubukan ko na ito.
Lasang-lasa ko yung Salisbury steak nung kabataan ko. Kailangan talaga nito ng asin. Konting asin lang, malaking tulong na sa tingin ko. Pero masarap naman talaga ang lasa. Kailangan lang talaga ng konting dagdag na alat mula sa asin. Hindi ko natitikman ng hiwalay ang parsley o oatmeal. Hindi rin ako sigurado sa oatmeal. Rolled oats ang ginamit at walang binanggit na kailangan pa itong durugin o gawin pa. Iniisip ko kung pwede silang gawing binder kung giniling, pero hindi naman kailangan. Kaya di ko rin alam bakit sila nandyan. Hindi sila masama, hindi lang talaga kailangan. Simple lang talagang ulam na to, pero masarap. Para makatuwa, gumawa rin ako ng patatas at sinando ko ito gamit ang ice cream scoop gaya sa eskwelahan. At hindi ito yung ordinaryong mashed potatoes. Yung ginamit ko ay yung klase na gawa sa dehydrated o flake potatoes na siya ring hinihingi sa recipe ng cookbook. Oo, parehas na parehas ang lasa gaya nung dati. 30 taon nang nakalipas. Karaniwan, itong isang simpleng putahe, hindi ko masabing matabang, pero ganun lang talaga. Kaya naintindihan ko kung bakit ito nawala sa uso. Yung sarsa sa ibabaw talaga ang magbibigay ng lasa, yung gravy, o kung anong ibang klase ng sarsa ang ilalagay mo. Kaya oo, gawin mo lang yan kung wala kang magawa, pero kung hindi, bumili ka na lang ng Hungry Man dinner o iba pa. Siguradong processed food yon. Siya nga pala, nakakabalik tanaw, masaya, at magkikita tayo ulit sa susunod sa Tasting History.